Ang Lakers at Clippers ay kilalang rival sa Los Angeles at dalawang team na parehong may gustong patunayan kung sino ang magiging hari sa city. Pero kung kampiyonato ang pag-uusapan, syempre lamang na dyan ang Lakers, ngunit hindi yan ang pag-uusapan natin kundi sino sa kanila ang magwawagi kung magkakaharap sila sa Western Conference Finals o kahit saan man sa playoffs dito sa West. Bago natin tingnan ang advantage at disadvantage ng bawat kupunan, ay magkaroon muna tayo ng konting background. Nakuha ng Lakers sa isang shocking trade ang superstar na si Luka Doncic, kaya naman sila ngayon ay nasa misyon para lumika ng championship caliber roster around Luka Doncic. Nawala sa kanila ang 3-and-D player na si Dorian Finney-Smith, pero napalitan naman ito ng tatlong player na pwedeng magkaroon ng malaking impact sa team. Nakuha nila ang former Defensive Player of the Year na si Marcus Smart, talented big man DeAndre Ayton at versatile forward Jake LaRavia. Ang addition na ito ay lalong nagpa-solidify na malaki ang chance magkampiyon, lalo na andyan ang core na sina Luka Doncic, Austin Reeves at LeBron James, at may rumors na hindi pa tapos gumawa ng moves ngayong off-season ang Lakers. Samantala, ang kanilang rival naman na Clippers ay nagdagdag din ng mga veterano at former All-Star. Pinalitan nila si Norman Powell para kay John Collins. Na-convince din nila si Bradley Beal, Brook Lopez at ang high IQ player na si Chris Paul para samahan sina Kawhi Leonard at James Harden. With this addition ay sinasabing kaya nitong makipag-compete sa kahit alinman team sa NBA. Simulan natin ng starting lineup. Ang expected starting lineup ng Lakers ay sina Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura at DeAndre Ayton. Si Luka Doncic ay nag-a-average ng 28.2 points, 8.2 rebounds at 7.7 assists per game. LeBron James 24.4 points, 7.8 rebounds at 8.2 assists. Austin Reeves 20.2 points, 4.5 rebounds at 5.8 assists. Plus, andyan pa si Rui Hachimura na matindi ang 3-point shooting, 41.3%. At ang double-double machine na si DeAndre Ayton averaging 14.4 points at 10.2 rebounds per game. Si LeBron at Luka ay isang pick and roll wizard na talagang magbibenepisyo itong si Ayton. Plus, naayos pa nila ang kakulangan sa sentro kung saan nagpo-provide din siya ng rebounding at depensa sa ilalim ng pinta na wala sa Lakers last season. Pag maganda ang chemistry nila at mag-click ay paniguradong may pag-asa na magkampiyon. Samantala, sa Clippers naman, ang expected starting lineup nila ay sina Kawhi Leonard, James Harden, Bradley Beal, John Collins at Ivica Zubac. Ang Clippers ay star-studded na pinangunahan ng dynamic trio na sina James Harden, averaging 22.8 points, 5.8 rebounds at 8.7 assists per game. Bradley Beal 17 points at Kawhi Leonard 21.5 points at 5.9 rebounds per game. Sina Harden, Beal at Kawhi ay lumikha ng elite versatility sa scoring. Samantalang si John Collins ay nag-a-average din ng 19 points, 8.2 rebounds. Ivica Zubac ay nag-a-average ng 16.8 points at 12.6 rebounds per game. Ang duo ni Collins at Zubac ay magpo-provide ng traditional frontcourt strength with athleticism, rebounding at rim protection. Ang tanging problema lang sa Clippers ay ang kanilang edad na magpapahina rin sa kanilang depensa at prone pa sa injury. Kaya naman, on papers, lamang daw ang starting lineup ng Lakers. Ang mga key players naman ng Lakers sa bench ay sina Gabe Vincent, Bronny James, Jake LaRavia, Marcus Smart, Dalton Knecht, Maxi Kleber, Jackson Hayes at Jared Vanderbilt. Ang depth na ito ay matatawag natin silent killer with Smart and Vincent na pwedeng maging closer ng laro depende sa matchup at performance given ang kanilang experience at versatility.
Sina Jake LaRavia naman at Dalton Keuchel na pwedeng magbigay ng scoring punch pag kinakailangan at can score a lot lalo na kapag umiinit. Versatile din ang kanilang frontcourt sa bench with shooting, depensa at rim protection. Depende sa matchup. Dahil kina Jackson Hayes, Maxi Kleber at Jared Vanderbilt. Siyempre, hindi naman papahuli dyan ang bench ng Clippers na sina Chris Paul, Chris Dunn, Cam Christie, Bogdan Bogdanovic, Derek Jones Jr., Nicolas Batum, Kobe Brown at Brook Lopez. Si CP3 ang nagpapa-establish ng second unit para sa Clippers. Ang shooting ni na Bogdan Bogdanovic, Dunn, Batum, Lopez, Jones Jr. at Christie mga amigo ay paniguradong vital part para sa bench nila. Ang kanilang experience at shooting ay nagbibigay advantage para sa kanila. Subalit lumalamang naman ang bench ng Lakers dahil mas bata at athletic ang mga ito. Kaya ang tanong dyan, kaya bang makipagsabayan ng bench ng Clippers? The hard truth naman para sa bench ng Lakers dahil minsan ay nahihirapan silang umiscore kaya naman kulelat sila last season. Pero ngayon ayon sa verdict, pantay naman daw ang dalawang team na ito. Kung coach naman daw ang pag-uusapan mga amigo kung sino ang mas lamang kina JJ Redick at Coach Ty Lue ay pumapabor ito sa Clippers. Si JJ Redick ay makukonsider pa natin na rookie dahil ito pa lang ang kanyang pangalawang season. Umaasa din si Redick sa analytics at offensive creativity which is good subalit bata pa at kailangan pa ng oras at tiwala para mag-grow. Nag-aaral pa sa mga adjustment at last season nag-rely masyado sa starting lineup samantalang si Coach Ty Lue ay veterano na, may champions experience at playoffs experience at kilala sa pagiging methodical at pragmatic thinker. Ginagamit niya ang kalakasan sa pagiging veterano sa mga close-out games. Ang kanyang atensyon sa mga detalye ay ibang level na kailangan matutunan pa ni Coach JJ Redick. Ayon dito, ang advantage ng starting lineup ng Lakers ay ang size ng trio ni na LeBron, Luka at Ayton na sinasamahan pa ng kanilang finishing ability at playmaking. Ang physical, playmaking at high basketball IQ ay andyan pa din daw kay LeBron, samahan pa ng napaka-creative at high basketball IQ na si Luka Doncic na parang LeBron 2.0 kung playmaking ang pag-uusapan, wag lang physical at athleticism. Andiyan pa si Reeves at Rui na kayang mag-space ng floor at parehong deadly ang shooting. Pero kung ako, papalitan ko si Reeves ni Marcus Smart na lalong magpapaganda sa blend ng starting lineup ng Lakers. Mas bata daw ang Lakers at hindi masyadong prone sa injury. Ang kalamangan naman ng Clippers ay ang kanilang coach na si Coach Ty Lue at ang kanilang hunger na manalo ng kampyonato lalo na si James Harden na talagang nagsakripisyo na magpabawas ng kontrata plus andyan pa si Kawhi Leonard. Kung magtatagpo daw ang dalawang team na ito sa 7-game series ay panalo ang Lakers at ang verdict 4-2 mga amigo. Kayo sa palagay nyo, sino ang mananalo sa dalawang team na ito kapag nagtagpo sila sa playoffs o kaya sa West Finals?